Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng mga kasundo na nakikinig ngayon. Natutuwa akong isipin na sa wakas ay akin na ngang maibabahagi ang aking karanasan tungkol sa aswang. Nasasabik na akong ito'y mapakinggan, lalo na at isang Kuya Bari ang magbabasa nito. Isa akong fan at matagal ng subscriber po ng Ang Sundo Horror Stories. Mahilig po talaga ako sa mga kwentong kababalaghan, lalong-lalo na kapag ito ay mga tunay na karanasan. Sa totoo lang po, Kuya Bari, hindi talaga ako naniniwala noon sa mga elemento, multo, mangkukulam at lalong-lalo na sa mga aswang. Mas naniniwala ako na gawa-gawa lamang ito ng malikot na isipan ng mga tao. Ginagamit bilang panakot sa mga batang pasaway na katulad ko. Sabi ko nga, to see is to believe. Pero nagbago ang lahat ng iyon nang makilala ko po itong si Pilar. Hipag siya ng aking pinsang si Joselito. Mula nang makita ko mismo sa aking mga mata ang katotohanan tungkol sa kanyang pinagdadaanan, ay nagbago po ang pananaw ko sa mga itinatagong kababalaghan ng mundo. Siya nga po pala, ako po si Limuel at kasalukuyang nakatira dito sa Cebu. Alam ko po maraming magtataas ng kilay sa aking kwento dahil ang lugar na binanggit ko ay tahimik at hindi kilala sa mga aswang encounters tulad ng Iloilo, Capiz o Bacolod. Pero makinig po kayo, hindi lahat ng tahimik na lugar ay walang madilim na sekreto. Taong 1990, nangyari ang lahat ng ito. Kilalang albularyo itong pinsang kong si Joselito. Mayroon siyang maliit na kapilya na gawa sa mga tabla at pawid naman ang bubong. Napaliligiran ng mga halamang gamot ang bakuran nito. Madalas po akong mag-usyoso noon sa tuwing mayroong dinadala sa kanya. Pinagtatawanan ko pa nga siya ng palihim at pinag-iisipan ng hindi maganda, lalo na kapag magandang babae ang ginagamot niya. Sa aking kapilyuhan, Kuya Bari, ay aaminin kong nabubusog ang aking mga mata sa aking mga nakikita. Madalas ko nga biruin itong si Pinsan na turuan ako ng kanyang panggagamot, pero binabatukan lamang niya ako at hindi raw pwedeng maging manggagamot ang isang pilosopo. Isang Rizalista itong si Joselito na naniniwalang ang Panginoong Diyos, ang Inang Bayan at si Jose Rizal ay iisa. Makikita ang malaking pinta ng larawan sa likuran ng isang upuan kung saan niya tinatanggap at kinakausap ang kanyang mga pasyente. Mayroon ding makikitang totoong larawan ni Rizal na nakalagay naman ito sa frame at nakadisplay din sa loob. Makikita rin ang isang tatsulok na gawa lamang sa kahoy na may nakaukit na mata. Katulad po ito ng isang pendant na kwintas na suot-suot niya. Ito raw ay ang Tres Pico Roma, isang medalyon na sumisimbolo sa kataas-taasang mata ng Diyos Ama. Nakikita ko itong inilulubog niya sa mga langis na ginagamit niyang pangmasahe. Mabisa daw itong kasama ang isang orasyon ng pagpapagaling para sa mga sakit na gawa ng mga lamang lupa o sumpa ng mga nilalang mula sa kadiliman. Sabi pa nga ni Pinsan, pananggalang daw din ito at proteksyon sa mga may masasamang balak. Medyo napatunayan naman niya ang husay nito nang may isang pagkakataon na naging talamak ang nakawan sa buong barangay namin
ay isa siya sa iilang bahay na hindi napasok o nanakawan ng mga kawatan. Kapag ka nanggagamot si pinsan Kuya Bari, parang may fiesta na libre ang panoorin. Madalas kasi sa mga dinadala roon na umano'y kinulam ay kanyang napapasayaw, napapakanta at minsan pa nga'y napapatula pa. Kahit sabihin pa nga ng pasyente na wag daw siyang pasayawin, ay napapasayaw niya ito. Kapag katapos na ang dasal na iginagawad ni pinsan, ay walang naaalala ang pasyente niya sa kung ano ang ginawa niya habang siya'y ginagamot. Natatawa talaga ako ng palihim, Kuya Bari. Kaya minsan ay tinatapunan din ako ng masamang tingin ni Joselito at sinasabing mayroon din daw akong makakatapat na magpapamulat sa aking mga mata na minsan ang mga kababalaghan ay dapat napaniwalaan. Hanggang sa dumating na nga si Pilar, kapatid na bunso nila Dalia, ang asawa naman ng aking pinsang si Joselito. Napakaganda niya, Kuya Bari. Sa unang pagkakataon ay humanga talaga ako sa isang babae. Para bang na love at first sight ako? Yun yata ang tamang tawag doon, di ba? Mahaba ang kanyang buhok, mapungay ang mga mata, makinis ang maputi nitong balat at mayroon siyang makipot at mapulang mga labi. Napakalamyos din ang kanyang boses at talaga namang para akong nakakarinig ng isang magandang musika kapag ka naririnig ko ang kanyang tinig. Ipinakilala ako ni Dalia at isang ngiti ang pinakawalan ng magandang binibini. Ay talaga naman, hindi ko talaga maialis ang mga mata ko sa kanya dahil sadyang naaakit talaga ako sa tuwing nakikita ko siyang nakangiti, Kuya Bari. Tinawag ako ng aking pinsan sa kanyang kapilya at matimtimang kinausap. Kilala raw niya ako at alam daw niya na sa kinikilos ko kanina ay hindi ako gagawa ng mabuti kundi puro kapilyuhan. Binalaan niya ako na huwag gumawa ng anumang gulo sapagkat seryoso ang rason kung bakit pumunta si Pilar sa aming lugar. May sakit pala itong si Pilar. Isang klase ng sakit na hindi kayang gamutin ng doktor. Isang sakit na gawa ng isang sumpa na ipinasa daw sa kanya. Ayon kay Joselito, aswang daw si Pilar. Natawa naman ako siyempre, Kuya Bari. Sa matang anghel na mukhang taglay nito, alam kong nagsisinungaling lang ang pinsan ko. Ipinagpilitan ko pa nga sa kanya na wag na niya akong pagtripan pa dahil matanda na ako at hindi na madaling bilugin ang ulo ng isang Lemuel de la Cruz. Alam ni Joselito na ayan na naman ako sa pamimiloso po ko sa kanya. Kaya sabi niya ay kaya niyang patunayan sa akin na aswang nga si Pilar. Niyakag niya ako sa bakuran ng kanilang bahay at habang iniikot namin ang tahanan nila ay umuusal ng dasal itong si Joselito. Ilang sandali pa ay sinabi nito na tatawag siya ng pusa at kung sino o ano ang sasagot ay siya ang tunay na aswang. Naghintay ako at sa pagdaan namin sa tapat ng kanilang pintuan ay nagtawag nga ng pusa ang aking pinsan sa pamamagitan po ng malakas na pagngiyaw. Maya-maya'y biglang may sumagot sa loob ng pamamahay ng isa ring pagngiyaw. At iniluwa ng pintuan si Pilar. Ngumingiyaw na parang wala sa sarili. Tinapik ni Joselito si Pilar sa braso at doon lamang ito parang natauhan. Medyo nagtatanong pa nga ang kanyang mga tingin, subalit walang nagsalita sa amin ni Joselito.
Pero hindi pa rin ako naniniwala. Kaya isang gabi, umiral ang kalokohan ko. Lumabas po ako ng bahay. Siguro po mga pasado 12:00 na ng gabi yun. Nanigarilyo ako sa ilalim ng punong mangga. At habang hinihit-hit ang dulo ng bahagi ng sigarilyo, ay may napansin akong maitim na aninong mabilis na kumilos palabas ng bahay nila pinsan. Agad naman akong nagtago sa puno. Nagmasid dahil akala ko ay baka magnanakaw iyon at may balak na pagnakawan o gawa ng masama ang pamilya ni pinsan. Pero nakita ko si Pilar. Si Pilar Kuyabari, nakatalikod sa akin at nakatingin sa bahay nila Joselito. Lalabas na sana ako sa aking pinagtataguan nang bigla kong nakita na tila hindi ito mapakali. Nagsimula itong maglakad ng mabagal at ako'y gulat na gulat dahil biglang naging aso. Noong una, Kuya Bari, maliit na itim na aso lamang ito. Pero sa tuwing ikukurap ko ang aking mga mata, ay nadaragdagan ang laki niya. Mas malaki pa po ito sa akin pagkalipas lamang ng ilang sandali. Pigil talaga ang hininga ko sa natuklasan kong iyon. Totoo nga, totoo nga ang mga sinasabi ni Joselito. Totoo ang mga maligno, halimaw, totoo ang aswang. Mabuti na lamang at hindi ako nito napansin. Tumakbo ito at tinungo ang kabilang direksyon hanggang sa unti-unti na siyang naglaho sa aking paningin. Labis talaga akong nabalisa noong gabing iyon. Maski nakahiga na sa kama ay ramdam ko ang panginginig ng aking kalamnan at ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Natakot talaga ako. Totoong takot na takot ako sa aking nakita. Para bang isang masamang panaginip na ayaw ko nang maulit muli. Kinabukasan ay nakita kong dinadala si Pilar sa kapilya, pero tila hindi ito makapasok. Nagpupumiglas ito at nais kumawala. Ilang sandali pa'y bigla na lang itong nawala ng malay. Lumapit ako at tinulungan sila sa pagbubuhat kay Pilar. Grabe, Kuya Bari, napakabigat niya. Hirap kaming maipasok siya sa loob ng kapilya, maski 5 na kaming bumubuhat sa kanya. Sinabi sa amin ni Joselito na iupo raw namin si Pilar sa nakahandang upuan sa tabi ng lamesa. Kasunod ay itali daw namin ito. Nagulat naman ako sa sinabing iyon ng aking pinsan. Labag sa batas ang nais nitong gawin. Kaya naman ay agad siyang tumayo at kinuha ang lubid. Itinali niya ang kamay at paa ni Pilar sa upuan at sinabihan kami na wala na daw madadamay. Tahimik lang si Dahlia sa ginagawa sa kanyang kapatid. Makikita sa mga mata niya na kumpiyansa siyang mapapagaling ito ng kanyang asawa. Samantalang may nagpuntang ilang kapitbahay sa bulwagan ng kapilya. Tila mga bata itong nagsusumbong kay Joselito na mayroon daw silang mga alagang natagpuang patay sa kani-kanilang mga bakuran. Sagot naman ni Joselito ay baka mayroon lamang daw mga ligaw na mabangis na hayop at ito daw ang may gawa roon. Ngunit hindi kaagad na kumbinsi ang mga tao. Ngunit tiniyak sa kanila ni Joselito na walang ibang gagawa noon kung hindi isang hayop lamang na nagawi marahil sa lugar namin. Pinaalis na niya ang mga tao at idinahilan sa mga ito ang pasyenteng kanyang gagamutin. Nakaupo lamang si Pilar Kuyabari habang ang kamay at katawan
ay nakatali sa upuan. Ako, si Dahlia at 3 pang kamag-anak namin ay naroroon sa loob ng kapilya. Bahagyang tinapik ni Joselito ang mukha ni Pilar at sa paggising niya ay nasaksihan ko na mayroong nag-iba sa anyo ni Pilar. Naging mabagsik ang mukha nito. Matatalim ang mga matang nakatingin kay Joselito. Nagsimula na itong magsisigaw at pinagmumura ang aking mga pinsan. Kumuha ng isang palito ng posporo itong si Joselito. Binali niya iyon at ang kaputol na may pulbura ay kanyang binulungan ng dasal at pagkatapos ay inilagay ito sa loob ng kuko sa hinlalaki ng paa ni Pilar. Matapos niyang gawing yun, ay agad na sumigaw si Pilar na parang nasasaktan. Ngunit pagkalipas ng ilang sandali, bigla itong tumawa ng malakas naman. Sinusukat daw umano nito ang lakas ni Joselito. Tinawanan niya ang pinsan ko at sinabing wala raw itong laban sa kanya. Isang pipitsuging albularyo at kayang-kaya raw niya si Joselito. Agad namang diniinan ng pinsan ko ang hawak nitong posporo sa paa ni Pilar. Sumigaw ulit ito ng panaghoy. Medyo mababa ang tono ng boses nito. Parang kay laki at nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ha! Hindi mo ako kaya! Narinig kong sambit ni Joselito. Nagpupumiglas si Pilar sa upuan at panay ang kanyang pagmumura, tawa at maya-maya ay iiyak sa sakit. Ibinuhos nito ang lakas at sinipa si Joselito dahilan parang biglang mawala ng balanse si pinsan at mapaupo sa sahig. Galit ang rumehistro sa mukha ni pinsan. Inalis nito ang suot-suot na trespiko Roma at isinuot ito sa babae. Mas naging malakas ang panaghoy nito at tila napapaso. Sinisigaw nito, alisin ito sa kanyang katawan. Agad din itong nagbanta na kapag hindi raw lumubay si Joselito ay papaslangin ito si Pilar. Umiyak naman sa tabi si Dahlia nang makita sa ganoong sitwasyon ang kanyang kapatid. Agad na hinawakan sa leeg ni Joselito si Pilar. Ang kanyang hinduturo ay marahan niyang hinahaplos-haplos sa gilid ng leeg nito. Sigaw ng sigaw si Pilar. Tinanong nito kung sino siya. Ayaw namang magsalita ni Pilar. Pinaabot niya kay Dahlia ang isang tali ng bawang. Agad na sumingasing ang babaeng nakatali sa upuan. Sumigaw din agad ito na ilayo ang bawang dahil sobrang baho daw nito. Nahuli ko ang ngisi ni Joselito sa tinuran ni Pilar. Hindi siya nagpapigil. Isinabit niya ito sa liig ni Pilar. Akala ko nga Kuya Bari baka umusok siya kasi ganun po yung napapanood ko sa sinehan. Pero nagkamali ako. Noon ko nalaman na hindi pala totoo na takot sa bawang ang aswang. Ang totoo niyan, ayon sa obserbasyon ko po, ay nababahuan lamang ito at naging iritable sa amoy ng bawang. Maya-maya'y biglang nagbago ang aura nitong si Pilar. Parang bumalik ang totoong anyo nito. Ang maamo nitong mukha ay muli kong nasilayan. Nakawala daw ang espiritu ng aswang. Hinang-hina ang itsura ni Pilar. Namumutla rin ito. Nagtanong ito kung bakit siya nakatali at nakiusap na pakawalan siya. Kinalas naman ni pinsan ang tali. Ipinagtapat ni Pilar ang lahat.
Nagsimula siya sa kwentong mayroon daw siyang manliligaw na kanyang tinanggihan. Hindi naman daw niya kasi talaga gusto ang binata dahil basagulero daw ito at parang palaging naghahanap ng gulo. Mabaho rin daw ito at parang hindi magawang maligo. Inamin din niya sa amin na simula daw ng tanggihan niya ang binata ay nagkaroon na siya ng masasamang panaginip. Bukod dito ay palagi raw siyang natatakam sa mga nakataling manok ng kanyang tatay. At animoy naglalaway sa mga bagong katay na karne. Agad namang itinanong ni pinsan kung mayroon daw ba itong nakaing bigay ng binata. Mayroon daw dahil niregaluhan daw ito minsan ng 1 dosenang donut. Sabi naman ni Joselito na maaaring hinawahan siya ng binatang ito ng pagiging aswang. Marahil ay nilawayan daw nito ang donut at ito ang dahilan ng mga naging paghihirap ng dalaga. Maya-maya'y inilabas ni Insan ang isang maliit na botelya na mayroong langis. Napansin kong kumukulo ang langis, Kuya Bari. Isa raw itong palatandaan na hindi pa naaalis ang pagkahawa ni Pilar. Nagpaalam itong lalabas upang manguha raw ng gamot. Sa kanyang pagbalik ay may bitbit na itong iba't ibang klase ng halamang gamot, dahon at mga ugat. Dinikdik niya ang mga ito at kinuha ang katas nun. Inilagay sa isang baso. Dinasalan din niya ito ng orasyon. Pagkatapos ay ipinainom ito kay Pilar. Tinapik-tapik nito ang likod ng dalaga. Isang pampasuka pala ang ipinainom ni pinsan. Ilang sandali pa, bigla na lang sumuka na itong si Pilar. Malapot at itim ang likidong lumalabas sa kanyang bibig. Hinaplos-saplos ni Dahlia ang likuran ni Pilar habang inihahanda naman ni pinsan ang nagbabagang uling at inilagay dito ang isang piraso ng insenso. Patuloy lamang sa pagkulo ang langis na nasa sisidlan. Patuloy pa rin ang pagsusuka nitong si Pilar. Maya-maya'y nagpakuha ng inumin si pinsan sa akin at ilagay ko raw ito sa babasaging baso. Pagkaabot ko nito ay agad niyang dinasalan ng orasyon. Muli ay ipinainom ito kay Pilar. Hindi nagtagal, tumigil rin ito sa pagsusuka. Hindi na rin kumulo ang langis na nasa lagayan. Napaiyak si Dahlia nang sabihin ni pinsan na ito ay magaling na. Wala na daw ang espiritu ng aswang sa katawan ni Pilar. Maghapong hindi nakalabas si Pilar ng araw na iyon, Kuya Bari, dahil na rin daw sa pagkahapo at panghihina pagkatapos ng kanilang gamutan. Kailangan daw nitong magpahinga upang makabawi ng kanyang lakas. Ang panggagamot na iyon kay Pilar ay aming inilihim sa aming lugar. Ang anumang nangyari sa loob ng kapilya ay hindi na po nakalabas. Tanging ako lamang sa pagkakataong ito ang nagkwento dahil alam kong hindi rin naman ito makakaapekto na sa buhay namin at ni Pilar. Sadya ko ring binago ang aming mga pangalan upang bigyan proteksyon ang aming pribadong buhay. Samantala, Kuya Bari, ang inakala naming katahimikan ay muling ginambala nang magkaroon ng tsismis na mayroon daw gumagala-galang aswang sa aming baryo. Naging sunod-sunod na rin kasi ang napapabalitang pagkawala ng mga hayop o di kaya'y natatagpuan na lamang itong nakakalat sa tabi at sinasabing said daw ang dugo. At may isa pang mag-asawa na lumapit dahil
Gabi-gabi raw ay nakakarinig sila ng mga kaluskos at huling tiktik sa itaas ng kanilang bubungan. Naniniwala daw silang aswang ang gumagambala sa katahimikan ng aming baryo. Agad namang binigyan ni pinsan ng isang amuleto ang mag-asawa at binili na kailangang magdamit o di kaya'y magkumot daw ng itim na tela ang buntis at palagi itong maglagay daw ng binalatang bawang at luya sa kaniyang tabi bilang pangontra kung totoo mang may aswang. Napatanong naman ako kay pinsan kung posible bang bumalik ang sakit ni Pilar. Umiling lang siya, Kuya Bari, at siniguro sa akin na hindi na maibabalik ang sumpa dahil naialis na ito sa katawan ng kanyang hipag. Maaaring iba raw ang may kagagawan ng kaguluhang ito at iyon ang nais niyang malaman kaagad. Isinama niya ako sa loob ng kapilya. Binuksan niya ang kanyang drawer at may kinuha siya doong kutsilyo. Iyon raw ay ang binakuko, isang uri ng kutsilyong gawa sa tanso. Kinatatakutan daw ito ng mga aswang na makasugat sa kanila dahil matagal daw itong gumaling. Ibinigay niya ito sa akin at sinabing kung sakaling mangailangan siya ng tulong sa akin ay aasahan daw niyang hindi ko siya tatakbuhan at sasamahan siya sa pakikipaglaban. Nagkatawanan pa nga kaming dalawa nang ilabas niya ang buntot bagi mula sa kanyang taguan. Nakita kasi namin, Kuya Bari, ang aming mga sarili bilang mga animoy superhero na sasabak sa laban at magliligtas ng mga kaawa-awang mga biktima. Pero nagseryoso rin ang mukha ni Joselito at agad akong tinanong kung naniniwala na nga ba talaga ako sa kanya. Tumango ako at inaming siya ay tama. Nangako din akong tutulungan din siya at sinabing kami magkasangga. Hanggang isang araw, habang ang lahat ay nawiwili sa panonood ng telebisyon, ay may kumatok sa bahay nila pinsan. Agad akong nagboluntaryo na magbukas ng pintuan. Isang lalaki ang aking napagbuksan. Tinanong nito kung maaari daw bang makausap si Pilar. Pinapasok ko naman siya, ngunit nag-aatubili ito at nakiusap na kung maaari daw ay palabasin ko na lamang sa Pilar at doon sila sa labas mag-uusap. Napansin kong panay ang tingin niya sa nakabaligtad na walis tingting na nasa tabi ng pintuan. Agad ko ring pinasadahan ng tingin ang bote ng langis na nasa tabi lamang din ng walis at kumukulo ito. Dahil doon, dali-dali kong ibinalibag ang pinto na ikinagulat ng ibang tao sa bahay. Sinabi kong may lalaking gustong makausap si Pilar. Ngunit hindi makapasok at itinuro ko ang botelya ng langis na kumukulo-kulo pa rin. Agad naman nagyakap si Dahlia at Pilar sa labis na takot nang mapaghinuha ang nais kong sabihin. Napamura naman si Joselito at dinampot kaagad ang buntot pagi. Lumabas ito kaagad ng bahay at hinamon ang aswang. Biglang humangin ng malakas at nangamoy ang malansang amoy ng dugo. Nakatayo sa aming harapan ang isang nilalang na may kakilakilabot na itsura. Anyong tao siya pero mabalahibo. Mayroon din siyang matutulis na ngipin at namumula ang kanyang mga mata na nanlilisik pa. Para akong asong nabahag ang buntot ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Mas malala ang naging takot ko
kaysa sa nakita kong aso noon na nagbabago ng laki. Isang halimaw ang nasa harapan namin. Agad na iwinasiwas ni Joselito ang buntot ng pagi. Ngunit maagap ang aswang at naiwasan niya ito. Mabilis ito kumilos at sa isang iglap lamang ay agad nitong nasugatan sa likod ang aking pinsan. Pinagtatawanan nito si Joselito at nililibak na mahina raw itong si pinsan at walang kwentang albularyo. Hindi raw ito uubra. Mas mainam daw na ibigay na lamang sa kanya si Pilar, kung hindi ay tatapusin niya kaming lahat. Ha! Huwag kang papakasiguro! Ganting sagot naman ni Joselito. May kinuha si pinsan sa kanyang bulsa at isinaboy ito sa mukha ng aswang. Agad na nagsumigaw ang aswang na parang nasasaktan ito. Napansin ko agad na parang nanghihina ito base sa nakita kong panginginig ng maitim nitong mga tuhod. Abo raw pala ito mula sa pinulbos na itim na talaba. Isang pangontra sa aswang na maaaring makapagpahina rito at maging sanhi ng kanyang kamatayan kapag hindi niya naagapan. Agad namang pinagpag ng aswang ang mga abo sa kanyang mukha at sumingasing na parang galit na ahas. Iwinasiwas muli ni Joselito ang buntot pagi. Kailangan daw samantalahin namin ang pagkakataong ito habang nanghihina ang nilalang. Itara ko raw sa dibdib ng aswang ang hawak kong binakuko upang matapos na ang lahat. Ngunit inalihan ako ng karuwagan sa mga oras na iyon, Kuya Bari. Napatunayan ko na hindi sapat na may sandata ka ay matapang ka na. Iba pa rin talaga iyong nasa realidad. Sumugod muli ang aswang kay Joselito at nakita kong agad na napailalim ito sa biglang pagdaluhong ng aswang. Inipon ko ang aking tapang at lakas ng loob dahil naisip kong delikado na nga ang kalagayan ng aking pinsan sa posisyong iyon. Kung kaya't agad akong lumapit sa aswang at itinarak sa likuran nito ang kutsilyong binakuko. Dumaloy agad ang pula nitong dugo. Napasalampak ito sa lupa. Tinulungan ko namang makabangon si Joselito. Muli ay dumukot ng abo ng itim na talaba si pinsan at ibinudbud ulit ito sa mukha ng aswang. Ngunit ang kaninang nakakatakot itong itsura ay bumalik na sa pagiging tao. Duguan na ito dahil sa sugat na natamo. Nakiusap na wag raw siyang patayin at nangako na hindi na muling manggagambala pa. Lalayo na rin daw ito sa lugar namin at hindi na muling babalikan pa si Pilar. Minahal lamang daw niya ang babae at wala daw siyang hangad kung hindi ang pag-ibig niya. Agad nakiusap si Pilar na nakalabas pala ng bahay. Tumayo siya sa tabi ko at sinabi nitong wala talaga siyang pag-asa at nakiusap na itigil na ang panggugulo sa kanya, lalo daw at mayroon na itong minamahal na iba. Nang biglang hinawakan niya ang aking palad, Kuya Bari. Hindi ko naman magets kung bakit, pero sinabi niya na kami na raw at may balak na rin kaming magpakasal kaya dapat na itong lumubay. Tumingin naman sa akin ang lalaki at sa hawak kong tansong punyal. Agad ay nagpaalam ito at nagsabing hindi na ulit siya manggagambala pa. Nangako rin ito kay Joselito na hindi na rin maghahasik ng katatakutan sa aming lugar at susubukang baguhin ang kanyang mga
nakagawian. Dahil sa itinuran ng nilalang, hinayaan itong umalis ng albularyo kong pinsan. Samantala, ang kwento naman namin ni Pilar ay doon nagsimula. Opo, Kuya Bari, naging magkasintahan kami ni Pilar pagkatapos ng pangyayaring iyon. At kalaunay, nagpakasal na rin. Sa ngayon po ay mayroon na kaming 4 na anak at namumuhay ng tahimik dito sa aming baryo. At si Joselito ay nanatiling tanyag sa kanyang panggagamot. Hanggang dito na lang po, Kuya Bari, ang aking kwento. Ako po'y nagpapasalamat in advance kung sakali pong maging bahagi ito ng inyong programa. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. More power po sa inyong channel and God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon. Lubos na gumagalang, Limuel. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Dado. Kasalukuyang nakabase sa probinsya ng Iloilo. Taong 1987 nang pumanaw po ang aking ama dahil sa isang malubhang karamdaman. Ang aking ama, Kuya Bari, ay natatanging mananambal sa aming baryo. Si Itay ay nagmamay-ari ng espesyal na mga anting-anting na siya nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang makapanggamot ng mga kulam o maging normal na karamdaman. Musmus pa lamang po ako. Ibinahagi na niya sa akin ang kanyang pambihirang karunungan sa larangan po ng pananambal gamit ang kanyang mga agimat, mutya o iba pang uri ng mga anting-anting. Kaya nga, noong namatay si Itay, ako ang sumalo sa kanyang iniwang karunungan. Makalipas ang ilang taon, umibig po ako sa isang dalagang nagngangalang Maria. Nakilala ko po siya nang tumungo ito sa akin upang ipagamot ang kanyang kanang paa na natuklaw daw ng ahas. Nabighani ako sa natatangi nitong ganda, Kuya Bari. Ang sabi niya'y nanggaling siya sa kabilang baryo, kaya't noong sumunod na araw, pumunta ako roon at ipinagtanong-tanong ko ang bahay niya. Nang matagpuan ko ito, ang kanyang mga magulang ang sumalubong po sa akin sa harap ng kanilang tarangkahan. Nagpaalam akong liligawan ko ang kanilang anak na napag-alaman ko na kinalaunan na unika iha pala nila. Batid ko pong nakakatawa sapagkat ganoon na lamang ang aking pagpupursiging makuha ang puso ng dalaga, gayong isang araw ko pa lamang siya noong nakikilala. Nagkaroon kami ng masinsinang pag-uusap ng kanyang mga magulang, samantalang siya'y naroroon sa kanyang silid. Nagbitaw ako ng mabulaklak na salita upang mas makumbinsi ko po ang mag-asawa na bigyan ako ng permisong pumasok sa buhay ng kanilang anak. Inilahad ko, Kuya Bari, ang tungkol sa kakayahan kong manggamot dahil natanong nila sa akin kung papaano ko nakilala ang kanilang anak. Matapos ang napakahaba naming pag-uusap, kinalaunan ay pinayagan din po nila ako. Magmula noon, araw-araw na akong tumutungo sa bahay ni na Maria upang dalhan ito ng iba't ibang uri ng regalo, katulad ng bulaklak at mga tsokolate. Hindi rin nagtagal nang ipahayag nito ang kanyang nararamdaman para sa akin. Animoy hinampas na tambol ang puso ko nang opisyal ng inanunsyo na magnobyo't
nobya na kaming dalawa. Napagpasyahan po naming manirahan sa ilalim ng iisang bubong kaya't nagpatayo kami ng bahay roon sa baryong pinagmulan ni Maria. Pagmamay-ari ng kanyang mga magulang ang loteng kinatatayuan po ng aming bahay. Ang aming munting tahanan po ay pinaliligiran ng mga puno kaya't napakasarap po talaga ng simoy ng hangin dun. Subalit ipinangamba ko ang haka-haka sa baryo na sa malaking puno ng gimelina na nakatayo sa gilid ng kalsadang ilang metro lamang po ang layo mula sa aming bahay ay may naninirahan umanong itim na elemento. Ang sabi nila, nanghihigop daw ito ng kaluluwa ng mga taong dumadaan sa gabi upang maging susi sa pagbabalat kayo bilang tao. Sinuri ko naman po ang nasabing puno upang mag-imbestiga. Sa pamamagitan ng pangil ng kidlat na minana pa ni Itay sa pinakanununuan ng aming pamilya, nadiskubre kong isang engkanto ang nanananahan sa misteryosong puno ng Gimelina. Samantala, makalipas lamang ang ilang buwan mula ng aming pag-iisang dibdib ni Maria, ay binayaan kami ng may kapal ng isang napakagandang regalo. Ipinagdalang tao po ni Maria ang panganay naming anak. Hindi po mapagsigla ng aking pagkagalak nang malamang sa wakas ay magiging tatay na ako. Kung nabubuhay lamang ang aking ama, tiyak na masisiyahan nito sapagkat pangarap nito noon ang masilayan ang kauna-unahan niyang apo. Ganun pa man, batid kung nasaan man siya'y ipinagdiriwang din niya ang bahaging ito ng buhay ko. Kuya Bari, nagsikap akong maibigay ang pangangailangan ng aking asawa upang maging ligtas ang kanyang pagbubuntis. Subalit, tila ba hindi umayon sa akin ang tadhana. Noong nakatakdang araw ng kapanganakan ng aming panganay, nabigo ang aking asawang ilabas ng buhay ang bata sa kanyang sinapupunan. At ang mas ikinadurog pa po ng aking puso, noong eksaktong oras din ay binawian ng hininga ang aking misis. Namatay po siya pagkatapos iluwal ang aming anak na ni isang beses ay hindi ko narinig ang kanyang pag-iyak. Para bang pasan-pasan ko po ang mundo ng mga sandaling iyon. Nawalan ako ng dalawang dahilan kung bakit ako gumigising sa umaga. Napakarami na ng buhay na aking iniligtas, ngunit wala man lamang akong nagawa upang isalba ang aking mag-ina. Nakiramay sa akin ang mga kaibigan ko sa baryo at ilang mga taong minsan ko nang napagaling na nagmula pa sa iba't ibang bayan. Ipinahayag nila ang kanilang pakikipagsimpatya. Lakasan ko lamang daw umano ang aking loob at huwag daw sisisihin ang sarili sa pagkawala ng aking mag-ina. Ang lahat daw po ay plano ng Diyos. At ani pa nila, umaasa raw silang hindi ko tatalikuran ang panggagamot sapagkat malaking kawalan daw umano ako para sa kanila kung sakali. Dahil po rito, muli akong nabuhayan ng aking loob. Sa bawat paggising ko sa umaga, ipinagdarasal ko na lamang ang kalagayan ng pinakamamahal kong asawa't anak. Wala man ang kanilang pisikal na presensya, batid kong palagi silang nakapatnubay sa akin. Muntikan ko na sanang itapon ang mga anting-anting na ginagamit ko sa panggagamot, ngunit nang marinig ko po ang usal ng mga taong umaasa sa aking kakayahan, napagpasyan ko pong ipagpatuloy
ang pagsiserbisyo. Isang hating gabi, nabulabog ang mahimbing kong pagtulog sa isang pamilyar na boses na makailang beses tumatawag sa aking pangalan at mga katok mula sa pintuan ng aking bahay kung saan ay mag-isa na lamang akong naninirahan magmula nang pumanaw ang aking mag-ina. Agad akong napabalikwas sa aking higaan at hindi na nag-abala pang magsuot ng tsinelas bilang proteksyon sa aking mga paa laban sa malamig na papag. Nagmamadali kong binuksan ang pintuan at tumambad po sa aking mga mata ang binatang si Lester. Namumutla po ang mukha nitong animoy na ubusan ng dugo. Matamlay rin ang katawan nitong nakatayo sa harap ng pintuan na para bang manipis na sanga ng kahoy na pagewang-gewang. Ang bawat pagtirik din ng mga mata nito'y nagpapahayag na anumang sandali mawawala na siya ng malay, kaya't inalalayan ko po siya papasok ng bahay at ipinaupo sa mahabang upuang may sandalan na gawa lamang sa kahoy. Malakas ang pakiramdam kong isang itim na kapangyarihan ang nasa likod ng kanyang sinapit. Agad ko namang kinuha ang espesyal na batong nakakagamot ng mga karamdaman na nakasilid lamang sa isang kahong de susi at dinasalan ito ng isang orasyon habang nakalubog ito sa isang basong may lamang tubig. Pagkatapos nun ay ipinainom ko ito kay Lester. Ilang sandali pa'y umepekto na ang orasyon. Unti-unting nawala ang pamumula sa mukha ni Lester at nakaagalaw na rin ito ng maayos. Tinanong ko naman siya kung kaya na niya bang magsalita at ipaliwanag ang dahilan ng kanyang sinapit at tumango naman ito sa akin. Ayon sa kanya, bumisita raw po siya sa bahay ng kanyang kaibigang lalaki upang ipagdiwang ang kaarawan nito. Napagyayaan daw nila ng iba pang nilang kaibigan na mag-inom. Kaunti lamang daw ang ininom niya, kaya kampante siyang umuwing mag-isa kahit medyo paika-ika na siya maglakad. Ngunit sa kasamaang palad, inabutan siya ng antok sa kalagitnaan ng pagtahak niya ng daan patungo sa kanilang bahay, kaya't napaupo siya sa kalsada, doon sa ilalim ng punong gimelina na naglalaman ng mga nakakagimbal na haka-haka sa baryo. Nakatulog daw siya ng kaunting oras, subalit habang ninanamnam niya umano ang mahimbing na tulog, napansin niyang parang may humihigop sa kanyang katawan. Inakala daw niyang isa lamang itong bangungot, kaya't pinilit niyang magising. Nang magising siya, pakiramdam daw niya ay parang 1% na lamang ang lakas ang natitira sa kanya. Nasilayan din ng kanyang dalawang mga mata ang isang itim na usok na bumabalot sa puno ng gimelina, kaya't nagpursige siyang maigalaw ang kanyang mga paa at tumayo at dali-daling tinahak ang ilang metro patungo nga sa aking bahay sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan. Halos gumapang na daw siya sa kalsada, ngunit sa kabutihang palad, nagawa pa rin niyang makapaglakad. Dahil sa pagsasalaysay na iyon ni Lester, mas lalo pang binalot ng misteryo ang nasabing puno ng gimelina. May ilan na ring iminumungkahing ipapaputol na ang punong ito, subalit sumalungat ako sa ideyang ito dahil kahit paputulin ang puno, maghahanap din lamang ang masasamang elemento ng kanilang panibagong matitirhan at mas mabuti pang batid naming doon na lamang sa puno ng gimelina ito mananahan at mamonterya ng biktima sa gabi upang ito'y aming maiwasan. Sumang-ayon naman po sa akin ang mga tao.
Makalipas ang ilang linggo, hindi na po muling nasundan pa ang insidenteng naengkwentro ni Lester. Naging maingat na rin kasi ang mga tao at wala nang sumubok pang tumambay sa may punong gemelina sa gabi. Hanggang sa isang araw, isang babae ang tumungo sa akin. Hindi mapagkakaila ang taglay nitong ganda kahit na sa unang titig pa lamang. Mahahaba ang makinis na pares ng mga bias nito na animoy isang modelo ng isang sikat na produkto. Muntika na akong mabighani noong unang sandaling masilayan ko siya sa harap ng aking bahay. Subalit naalala ko ang aking pangako sa yumao kong asawa na si Maria na siya lamang ang aking iibigin sa tanang buhay ko. Nang inusisa ko ang babae ukol sa sadya niya sa pagpunta sa aking bahay, tumugon lamang ito ng isa pang tanong kung ako raw ba si Dado, ang magaling na manggagamot sa baryo. Sinang-ayunan ko naman ito at saka siya nagpakilala bilang si Ana at sinabing ipapagamot niya raw sana ang kanyang malubhang karamdaman. Ang sabi raw kasi ng doktor matapos ang isang masusing analisasyon patungkol sa kanyang kalagayan, kakailanganin daw niya na gumasos ng malaki upang maipagamot ang abnormal na paglaki ng kanyang puso. Wala daw siyang hawak na malaking halaga ng pera sapagkat umaasa lamang siya sa kitang tinatanggap niya sa pagmomodelo na kung saan ay kailangan niya munang maipasa ang kabilaang audisyon. Mabuti na lamang daw ay nabanggit ng matanda niyang kapitbahay ang tungkol sa akin, kaya't hindi na raw siya nagdalawang isip pa na puntahan ako kaagad dito. Hindi naman ako nag-atubiling papasukin siya sa loob ng aking bahay at sinimulan ko na nga ang aking ritual sa pamamagitan ng aking espesyal na anting-anting at makapangyarihang orasyon. Pinaalalahanan ko siyang tatagal ng ilang araw bago tuluyang maglaho ang kanyang karamdaman sapagkat hindi ito isang magaan na karamdaman lamang at dagdag ko pa, ayos lang sa akin ang kahit magkanong halaga sapagkat karangalan ko ang makapagserbisyo sa sangkatauhan. Nagpasalamat naman ito't nangakong babalik siya sa araw na makumpirma niyang naglaho na ang kanyang karamdaman. Noong sumunod na 3 araw ngay, muli ko siyang natagpuan sa labas ng bahay namin. Nakangiti ito at bakas ang pagkagalak sa mukha. Masaya na itong ibinalita na kinukumpirma ng doktor na wala na ang karamdaman niya sa puso. Binigyan ako nito ng isang mahigpit na yakap. Magmula noon, palagi na siyang bumibisita sa bahay ko at nagdadala ng kung ano-anong regalo katulad ng mga prutas at mga kakanin. Kuya Bari, hindi ako sanay sa ganoong sitwasyon dahil para ba ito ang nangliligaw sa akin imbis na ako ang manligaw sa kanya. Hindi rin nagtagal, ipinahayag nito ang natatanging niyang pag-ibig para daw sa akin at humingi ng permisong pumasok sa buhay ko bilang aking nobya. Bigla akong naguluhan. Pumasok muli sa isipan ko ang yumao kong asawa at kinausap ko ito sa pamamagitan ng pagdarasal. Ang wika ko sa kanya, sana maunawaan niya kung iibig man akong muli sapagkat napakalungkot ding mamuhay ng mag-isa. Ganun pa man, palagi niya sanang tatandaan na siya pa rin ang babaeng may hawak ng pinakamalaking parte ng aking puso. Malugod kong isinuko ang aking puso kay Ana Kuyabari at pareho naming napagpasyang dito na siya tumuloy sa aking bahay
upang magkasama kami araw-araw. Ilang linggo lamang ang lumipas. Nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Inihayag kasi nito ang kanyang sama ng loob ukol sa larawan ng yumao kong asawang si Maria na nakasabit pa rin sa pader. Malumanay niyang sinabing nasasaktan siya sa ideyang hindi ko ba rin daw malimot-limot ang pag-ibig ko sa dati kong asawa. Matapat naman po akong tumugon sa kanya na hindi ko basta-basta malilimutan lamang si Maria at habang buhay itong magiging parte ng buhay ko. Gayunpaman, kako, huwag siyang mag-alala dahil siya naman ang minamahal ko sa kasalukuyan. Sa kabila ng aking matatamis na salitang bilang pampalubag loob, hindi nagpatinag si Ana at patuloy pa rin siya sa kanyang pagdadabog. Lumabas ito ng pintuan at nagpaalam na magpapalamig lamang daw siya ng ulo. Pinigilan ko naman ito dahil kako delikado na sa labas, lalo't gabi na. Pero mabilis itong kumaripas ng takbo palabas ng bahay habang ito'y humihikbi. Sinundan ko po siya, Kuya Bari, kahit hindi ko na siya mahagila pa. Hanggang sa makalayo na lamang ako ng ilang metro mula sa aming bahay, nasilayan ko si Ana mula sa hindi kalayuan na nakaupo sa ilalim ng punong gemelina. Nakayuko ang ulo nito't nakasandal sa magkadikit niyang mga tuhod na niyayapos ng kanyang mga braso. Para bagang isang inosenteng batang nagtatampo. Binalot naman ako ng pangamba sapagkat alam ko ang misteryong bumabalot sa punong iyon na siyang lingid naman sa kaalaman nitong si Ana. Kumaripas ako ng takbo patungo sa kanyang kinaroroonan at noong makalapit ako ay napansin ko ang pamumutla ng kanyang mga balat. Iniangat ko ang kanyang ulo at nabigla ako nang madiskubre ang nangingitim nitong mga labi. Nanlalamig ang buong katawan nito at nang suriin ko ang kanyang pulso, doon ko nakumpirmang wala na siyang buhay. Agad ko naman pong binuhat ang kanyang katawan at dinala sa bahay. Kinuha ko ang anting-anting na nakasilid sa kahon at dinasalan ng orasyon. Nagbabaka sakaling magagawa ko pang ibalik sa kamalayan ang kasintahan kong si Ana. Subalit napagtanto kong ang kakayahan ko'y magpagaling lamang ng karamdaman at hindi ang bumuhay ng patay. Kinasuklaman ko ang aking sarili at pati na rin ang aking karunungan. Sa isip-isip ko'y magmula noong tinanggap ko ang pamanang karunungan ni Itay, nagsunod-sunod naman ang kamalasan sa buhay ko. Pakiwari ko'y sa lahat ng buhay na aking iniligtas, ang nagsisilbing kabayaran ay ang buhay ng mga taong pinakamahalaga para sa akin. Ang karunungan kong ito'y isang sumpa. Tinalikuran ko po magmula noon ang aking panggagamot. Hindi ko na rin kailanman binuksan pa ang kandadong aparador kung saan nakasilid ang mga anting-anting ko. Pinagsasarhan ko na lamang ng pintuan ang mga taong pumupunta sa bahay dahil batid kong ang sadya lamang nila ay magpagamot na matagal ko nang hindi ginagawa. Hanggang sa napagpasyahan ko na lang pong isuko na lamang ang aking sarili sapagkat wala rin naman akong dahilan upang mabuhay pa. Isang gabi, binagtas ko ang daan patungo sa misteryosong puno ng gemelina at nagdesisyong magpahigop na lamang ng kaluluwa sa itim na elementong nanananahan doon nang sa gayon
ay wakasan na rin ang paghihinagpis na pinagdadaanan ko. Hindi pa man ako nakakalayo ng ilang metro sa aming bahay, natagpuan ko ang isang babaeng nakaupo sa kalsada kasabay ng marahan nitong mga paghalinghing. Punit-punit ang suot nitong bestida at may mga sugat ang kanyang mga tuhod. Mayroon din sa gilid ng kanyang labi. Nang makita ako nito, agad itong sumigaw ng saklolo. Hindi naman ako nag-atubiling magmagandang loob at nilapitan siya upang makatayo. Lena. Lena raw ang kanyang pangalan. At ang sabi niya po'y dumayo daw siya sa sayawan dito sa aming baryo dahil kasagsagan po ng pista noon, tapos bigla raw siyang sinubukang pagsamantalahan ng dalawang di kilalang lalaki. Buti na lamang daw ay nakatakbo kaagad siya papalayo. Nakiusap itong kung maaari daw ay makituloy muna sa aking bahay upang magtago lang, at dahil naaawa naman po ako sa kanya ay hindi ako nag-alinlangan. Noong makarating kami sa bahay, binigyan ko ng paunang lunas ang kanyang mga sugat. Pagkatapos ng ilang sandali naming pagbabahagi ng ilang detalye tungkol sa isa't isa, binalot ng katahimikan ang kawalan at sinubukan niyang basagin ito sa pamamagitan ng pagbibitaw ng papuri sa aking magandang kalooban. Dagdag pa niya na siguro maswerte siya kung magiging malapit kami sa isa't isa. Marahan naman akong pumeke ng ubo at sinabing, "Naku, wag mo na subukan pa. Baka kung ano mangyari sa'yo." Nagtanong ito kung bakit, ngunit ang sagot ko'y wag na niyang alamin pa. Subalit nagmatigas ang babae at sinabing handa siyang harapin ang anumang kabalikat ng pakikipag-nobyo't nobya sa akin. Nagulat naman ako sa kanyang itinuran, ngunit napakalamig ng boses nitong animoy ng aakit. Hanggang sa hindi ko na po napigilan ang pagdikit ng aming mga labi. Diyos na lamang po ang nakakaalam ng mga sumunod pang nangyari. Kinabukasan, nagising akong hinahanap ang presensya niya, gayong magkatabi naman po kaming natulog. Hindi ko na naituloy pa ang bala kong ialay ang sarili ko doon sa itim na elementong nanananahan sa puno ng gemelina. Sa isip-isip ko'y tinalikuran ko na naman ang panggagamot, kaya't wala ng dahilan upang singilin ako ng kapalaran. Kaya't kung papayagan kong muling umibig ang aking sarili, nasisiguro kong hindi na malalagay sa kapahamakan itong si Lena, ang bagong babaeng nilalaman ng aking damdamin. Naghintay ako sa pangalawang gabi at hindi nabigong muling siya ay masilayan. Sabi niya'y umuwi raw siya sa kanila noong umaga at hindi na nagawang magpaalam pa. Dagdag pa niya, ayaw daw niyang istorbohin ang mahimbing kong pagtulog. Dahil naman sa kanyang itinuran, napangiti na lang ako at doon na nagsimula pong magkamabutihan ang loob naming dalawa at opisyal na naging magkasintahan. Isang araw, dumalaw sa akin ang kaibigan kong isang albularyong si Mang Edgar. "Ay, naku Dado, iba ang pakiramdam ko sa babaeng iyan." Wika ni Mang Edgar sa akin nang minsang dumalaw ito sa bahay upang kamustahin ang aking kalagayan. Isa po siyang magaling na albularyo, ngunit hindi naman po sa pagmamayabang kuyabari. Hindi maikukumpara dito ang aking galing sa larangan ng panggagamot. Habang si Lena naman po noon ay natutulog sa aming silid.
Tinanong ko naman si Mang Edgar kung ano ang ibig niyang sabihin at ang tugon niya'y, "Nais ko lamang ipahiwatig na bumalik ka na sa larangan ng panggagamot. Kailangan tayo, Dado, ng maraming tao. Hindi totoo ang sinasabi mong sumpa ang pagkakaroon mo ng karunungang manggamot. Tandaan mo yun, Dado." Napailing-iling ako't nagsabing, Mang Edgar, kung gayon, bakit lahat na lamang ng taong minahal ko'y kinuha ng Diyos na para bang may napakalaki akong utang na kailangan kong bayaran?" Tumugon naman si Mang Edgar. Anya, "Nagkakamali ka, Dado. Magbalik-loob ka sa iyong anting-anting at alamin ang buong katotohanan." Iyon, Kuya Bari, ang huling linya ni Mang Edgar bago niya sinabing siya'y magpapaalam na't mayroon pa siyang aasikasuhin. Tumango na lamang ako't sinabihan siyang mag-ingat sa pagbagtas ng daan. Nanatili akong nagtataka sa mga salitang iyon na binitawan ng albularyong si Mang Edgar. Kaya't binabalot man ng pangamba sa kung anong posibleng mangyari, kinuha kong muli ang susi na nakasilid sa munting kahon at binuksan ang nakakandadong aparador. Mula roon, kinuha ko ang mga anting-anting na kay tagal ko na ring hindi nahahaplos. Habang natutulog pa rin si Lena, sinindihan ko ang kandila at dinasalan ang pangil ng kidlat ng isang orasyon angkop sa pagtukoy ng masasamang elemento. Doon ko naramdaman ang kakaibang aura sa aking paligid. Nag-ikot-ikot ako sa aming sala upang tukuyin kung saan ito partikular na nanggagaling. Ngunit natitiyak kong wala roon ang aking hinahanap hanggang sa tumungo ako sa aking silid. Pagdating ko doon, kinabahan ako. Biglang lumakas kasi ang aking pakiramdam. Parehong-parehong pakiramdam na bumalo sa akin noong iniimbestigahan ko ang elementong nanananahan doon sa puno ng gemelina. Patuloy kong inusal ang orasyon nang biglang magising si Lena. Napabaligwas ito sa higaan nang makita ang anting-anting na bitbit ko sa kanang kamay. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, mabilis itong lumabas ng bahay at kumaripas ng takbo papalayo. Agad ko namang sinundan si Lena upang kumpirmahin ang aking hinalang hindi siya ordinaryong nilalang lamang at bakit tila binalot ito ng takot nang makita ang aking anting-anting. Sinubukan kong hagilapin si Lena sa gitna ng makulimlim na daan, subalit hindi ko na siya muling nakita pa. Halos ilang oras ko nang hinahalughog, ngunit hindi ko na siya namataan pa. Naghintay ako ng maraming araw. Umaasang babalik siya, subalit nabigo lamang ako. Isinalaysay ko po ang pangyayaring iyon kay Mang Edgar at ang tugon niya'y, Dado, hindi ako nagkamali." Alam ko na po ang ibig niyang sabihin sa mga katagang iyon. Hindi nga po ordinaryong nilalang lamang itong si Lena. Siya ay ang itim na elementong nanananahan doon sa puno ng gemelina at nagbabalat kayo lamang bilang tao. Dagdag pa ng albularyo, matagal na akong kinukursunada ng itim na elementong iyon, kaya't gamit ang itim na kapangyarihan, inilagay nito sa kamalasan ang mga babaeng umiibig sa akin, hanggang sa magkaroon ng pagkakataong magbalat kayo bilang isang tao sa pamamagitan ng mga kaluluwang hinigop nito. Doon palang naging malinaw sa akin
at napagtanto kong hindi ang karunungan kong manggamot ang nagbigay sa akin ng sumpa, kung hindi ang itim na elementong nanananahan doon sa puno ng Gemelina. Dahil sa pangyayaring iyon, tumanda na ako, Kuya Bari. Hindi na ako muling umibig pa. Napagtanto kong tanging si Maria lamang ang una't huli kong iibigin hanggang ako'y nabubuhay sa mundong ito. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po'y mapili niyo ring basahin ito sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Dado. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.